meron pong aksyon na naganap kasi pinipigilan, pinigilan po ng walang iba kung hindi ang head ng ating kapulisan na sibilyan na si Senator. May pangarap din kasi yan pero hindi mananalo yan. Si Secretary John Vic Remulla. Sabi ko nga sa aking reels na ginawa, sabi ko, kung ang sinasabi niya na andun siya upang protektahan ng mga senador, abay hindi niya po katungkulin yun. Yan po'y labas na sa kanyang trabaho. Bakit to kanyo? Kasi remember, John Vic Remulla o DILG Secretary John Vic Remulla ay under the executive branch. At different branch of the government po itong Senado. At kaya nga po nasa ilalim po niyan ay ang OSAA. So supposedly OSAA dapat ang magme-maintain ng peace and order diyan sa loob ng Senado. Anong ginagawa mo diyan? Alam mo, napag-utusan na naman yan. Walang iba ng kundi ng kanyang amo. Bakit kanyo? Diba? Yan, obvious naman. Di naman niya trabaho yan. Pero bakit siya nandiyan? Alam mo, sa totoo lang, dapat nga hindi pinayagan ng OSAA na tumambay dyan sa loob eh. Pero syempre, napalitan nila yung Sergeant at Arms ng OSAA, na syempre, ikaw namang Sergeant at Arms ngayon ng OSAA ay utu-utu ka din. And dati matino yung Sergeant at Arms dyan nung kay Aplas ka pa, pero ngayon, ano ka na? Wala na, utu-utu ka na. Gusto mo ba na ang taong bayan ay magalit sa'yo? Gusto mo ba ang taong bayan na tawagin kang tuta ka ni Marcos? Kasi tuta ka ni Gatchalian ngayon eh. Si Gatchalian, tuta ni Marcos. Di tuta ka rin ni Marcos. Gusto mo ba? Proud ka ba na marinig ng mga anak mo na ikaw ay tuta ni Marcos? Dahil sunod-sunuran ka sa amo mong si Gatchalian? Na again, unconstitutional ang ginawang pagpapalit sa Senado. Ibig sabihin, you, Sergeant at Arms, is unconstitutional to be there. Ginagalit niyo ako, You are a Sergeant of Arms of unconstitutional senators. Yan ang totoo. Kaya tumahimik ka dyan, tumabi ka. Huwag kang sunod-sunuran sa amo mo. Wala ka, hindi ka naaayon sa batas. At ang batas, ang hari ng bansang Pilipinas, hindi ang amo mo. Kaya lumayas ka dyan. Animal ka. Ginagalit mo ko eh. Ha? Bakit nyo pinayagan nandyan si Ayan na, sumasakit na yung puso ko. Bakit nyo dyan pinayagan si Remulla? Panoorin natin to Sino ba yung nagsasabing buka kayo? Ang bastos naman nun. Kaya ikaw naman, Banat Bay, hindi naman yung ibig sabihin. Buka! Tingnan mo, Mamaya kasi ang palusot nitong tao na to, ito si Remulla, ang palusot niya, palabas na daw siya. May mga dumarating. Kaya parang hinaharangan daw niya. Palusot ito eh. Napakasinungaling mo, John Vic. Paano pa pag naging presidente ka? Buti na lang, wala kang pag-asa. Tingnan nyo yung posisyon ni John Vic sa posisyon ng mga papasok. Pakaliwa ito, galing sa kaliwa yung mga papasok. Pwede naman siyang kumanan kung talagang palabas na siya. Kunwari ako nandyan. Palabas ako, bigla nakita ko sila Robin. Nakita ko yung mga Marines. Ang dami nila, papasok sila. Pupunta ako sa kanan, tatabi ko. Hindi ako magbibida-bida. Pupunta ako sa kanan, lalabas na ako. Kung ang purpose ko ay lumabas at kunwari, natatay ako. Hindi, halimbawa lang, walang bidet dyan. May bidet ba dyan? Halimbawa, natatay ako, gusto ko na umuwi. Di ba? Anong gagawin ko? Kakaliwa ako para salubungin yung mga papasok o dito ako sa kanan? Tanga ka pala eh. Ha? Tanga ka pala kung ang gagawin mo, papunta ka sa kaliwa.
Eh, simple nga lang yan sa tren, di ba? Pagpapasok ka, saan ka dadaan? Una-una, pagpapasok ka ng tren, paunahin mo ilalabas. Tsaka ka pumasok. Kasi yun ang sinasabi niya, palabas siya eh. O edi sana, pinauna mo muna, tapos tsaka ka lumabas. O, di ba? O, sa mga hagdan, pagpaakyat pababa, saan ka mag-stay? Di ba, stay on the right? Are you stupid? John Vic Remulla, I'm calling you out. Are you stupid? Di ba dapat pag sa hagdan yan, doon ka sa kanan, stay on the right. Yung sa kabila, stay on the right din. Basic yan eh. Basic. Alam mo ibig sabihin ng basic? Basic yan. Di ba? Bakit ka, bakit ka sasalubong? Tanga lang ang sasalubong. Ay, hindi lalabas ako, sasalubungin ko sila. Pwede ka naman kumanan. Ang laki-laki nung kanan, no? Oh. Nakita nyo ang laki nung likuran? Ang laki nung likuran, oh. Ayan, oh, dito ka sa kanan, doon ka sa may painting. Hindi ba? Nakakagalit eh. Nakakagalit talaga yung palusot mo. Hindi, palabas kasi ko eh. Eh biglang nakita ko silang papasok, baka matumba ako eh. Kaya parang ginaganon ko sila, binablock ko sila kasi baka matumba ako eh. Bobo ka ba? Bobo ka ba o tanga ka? O baka naman gago ka? Pwede ka naman tumabi doon sa painting, tapos pinapasok mo sila. Oh, ako nagtatanong lang ha. Hindi kita sinasabihan ng bobo ka ha. Hindi rin kita sinasabihan ng tanga ka ha. Hindi rin kita sinasabihan na gago ka ha. Ako'y nagtatanong, bobo ka ba, tanga ka ba o gago ka ba? Kasi tanga lang, bobo lang at gago lang ang sasalubong sa crowd. Pero gusto mong umalis. Gusto mo na lumabas. Yan kasi palusot niya eh. Gusto ko na lumabas. Nagkataon, nakasalubong ko sila. Kaya para hindi ako matumba, eh hinarangan ko sila. Kahit sigurong taong na may lohika ang pag-iisip, hindi maniniwala sa sinasabi mo. Hindi maniniwala sa palusot mo. Oh. Hindi niya kinaya. Panis. Hindi. Alam mo, Banat Bay, maging patas ka naman. Hindi naman niya hinaharangan. Baka niyayakap lang niya si Robin. Ang pogi kasi ni Robin eh. Pogi ni Robin. Kahit matanda na yun si Robin, pogi pa rin yan. Oo. Pag nakita niyo sa personal yan, iba karisma ni Robin. Talagang sarap yakapin yan. So sinasabi mo ba, Banat Bay, bakla si John Vic? Wala akong sinasabing bakla siya. Ang sinasabi ko lang, masarap yakapin si Robin. Ako, pag nakikita ko yan, gusto ko yakapin yan eh. Gusto ko yakapin yan si Robin, pugi-pugi eh. Pati yung kanyang pamangkin si Daniel Padilla. Pareho silang pogi eh. Gusto ko yakapin. Di ba? Hindi ko sinasabing bakla si John Vic. Malay nyo, gusto lang yakapin ni John Vic si Robin. Ayan yun, yapos na yapos sila eh. Ayun ha, palabas daw siya pero sinundan niya. Palabas siya pero sinundan niya. Papasok. Yan ang sinabi niya, di ba? Hindi ako nagsabi niyan. Tingnan ninyo ha. Yung palabas, papunta sa kanan. Ito, papunta sa kanan, doon sa painting. Yun ang palabas. Okay? Pero nung hindi niya napigilan, saan siya pumunta? Pumunta ba siya sa kanan o kaliwa? Ayun, sinundan niya. Sinundan niya. Ay, sabi niya. Malungkot siya, sabi niya. Inan niya, no? Ito, haka-hakala tong opinion ko, ha? Ito, haka-haka. This is not the truth. Siguro nasa isip niya. Hindi kami nakapaghanda doon. Pero at least, pag nakita ni Marcos yung video na itong video na to, at least
Nakita niya na, I did my best, but my best wasn't good enough. Ha? Sabi niya siguro, hindi, at least makikita ni Marcos na I did my best. Pero wala talaga eh. Sablay, di ko kinaya eh. Masyadong pogi si Robin eh. Yun ay haka-hakang isip lamang ha. Kathang isip ko lamang yun. Hindi po yun opinion, hindi po yun fact. Pero tingnan nyo, malungkot siya. Oh, palabas siya niyan, ha? Palabas daw siya niyan. Pero sinundo niya papaloob. Sinungaling ka talaga. Yan ang problema kasi pag nagsisinungaling. Hindi, yan talaga ang problema pag nagsisinungaling. Mahuhuli sa sariling bibig. Tingnan ninyo yung pagsisinungaling niya. Papakita lang natin. Pasok. So, what can you say po to Senator Pia saying that you did block them po? Kasi No, para makita nyo naman, wala akong kasama. Tignan nyo lahat ng video, ako lang mag-isa. Sa labas na talaga ako. Diyan nakaparada kotse ko, diyan sa labas. Palabas daw siya pero sinundan niya papaloob. Wala daw siyang kasama. Na-caught off guard ka lang. Mag-isa lang talaga ako. Ang blocking force, dapat mga 100 kayo. Blocking force, 100 kayo. Di ba ang daming pulis sa labas? Ang daming pulis, sinarangan nga sila dun eh. May video ako nakita, kung hindi pa tumulong yung mga nagrarally, hindi makakapasok yung mga Marines. Hinarangan sila ng mga pulis sa labas. Akala mo siguro, confident ka na hindi sila makakapasok dito dahil may harang sa labas. No, confident ka eh. Daming pulis sa labas eh. Oh, daming pulis. Parang buong PNP ata nandun eh. Buong PSPG nandun eh. Pwede na ako mag-isa mag-block ng isang batalyon ng tao. Diba? Hindi ko kaya gawin yun. Then on the top, para siguruhin na that Shaldian group ang nakapangyayari in the building, it's their committees, it's their witnesses. I'm here kasi nagkakaroon ng parehong factions on left and right of the building. Diba? Ang iniiwasan namin, mag-clash yung dalawang. Wow! Pakiusap ko sa kanya, diba, let's keep things down. Diba, the rhetoric down. Wow! Ay, we agreed. Nagkasundo na kami, paalis na ako, bigyan na ng boom, sumabog na, may parating pala sila. Diba? External Walang sumabog, walang sumabog. security sa madaling sabi. Oh, external naman ang role ko. I have no role here in the Senate. But then why are you inside? And to talk to, kinausap po si Senator Gatchalian, nasabi ko, I asked him na doon kami sa labas. Diba? Sa loob, wala kami pakialam dito. Totoo naman eh, o sa ang heavy. Wala kami pakialam. So, hindi kasi walang pulis eh. Diba? Walang pulis dito. I was alone. I came here alone. I was almost trampled upon. Eh, tingnan ng lakas-lakas pa katawan ko, kaya kinaya ko naman. but now, sir, you Kinaya daw. Kinaya. came from a meeting, right, sir, with Senator Gatchalian? Yes. Can you tell us more about it? There was a summon of the Sandigan Bayan na para i-produce si Bryce Hernandez dito. Pero nung nakita namin, tinanong ko kung valid ko, nag-order yung old Blue Ribbon Committee. So kanina, pinakita niya sa akin na yung new Blue Ribbon Committee sumulat na sa Sandigan Bayan na they no longer recognize the request of the old Blue Ribbon. So it's ano lang yun, it's a communications thing. Kasi baka ma-contempt yung mga tao ko sa BGNP if we produce si Bryce Hernandez. And they wrote to the Sandigan Bayan body na ngayon ko lang nalaman, I think I have the copy. They have the copy already na cancel na yun sa people. Yung order to bring Bryce Hernandez yun. Baga ibang, yung naunang Blue Ribbon po yun, hindi yung Oo. kay Senator Erwin. So, kinalify niya na dinara na pala nag-notice na ang Blue Ribbon na they no longer are requested. So, yun ang Ako, matindi talaga itong nangyayari na to. Ha? Talagang pilit nilang pinagtatakpan ang pangyayari na to. Kaya pigil na pigil po sila.